Mga dalawa. Ano ba? Bakit? Matatawa ka dito. Nakikita mo siya eh. Guess ko na Lolet. Ay, pinakalaman. Maraming salamat po. Kami inyong pinasama sa mga birth gawin po kami sa yung devotion letter na isa po sa isip namin po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sorry. So, at title po ng devotion po natin is lumakad po sa liwanag po. Wow. Makibukas po tayo sa Hebreo 12:18 po. So, 24 po. 12:18. Hindi kayo lumawit sa isang libo na nakikita. Dahil naman Israelita sa bundok ng Ano wala ka pa? Ano daw? Well, Sinai. di ba sabi sa inyo Sinai sa English. Sinai sa Tagalog. Sinai. nababalutan ng madilim at may lakas na hangin. 19. Nakarinig sila roon ng tunog ng trompeta at ng isang tinig. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila. Hanggang ito. 20. Sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos ito, ang sino mang pumasok sa tubig, kahit na hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. 21. Talagang nakakakilabot ang kanilang naganap, kaya't pati si Moises ay nagsabi nang humilig ako sa tao. 22. Sabi, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion. Z-I-O-N. Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay ang Jerusalem sa langit, na kinararawan na hindi mabilang makakit. 23. Ang dinalaman ninyo ay masayang pag-itikon ng mga pangalan na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang lipatan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga tao ginawang ganap. 24. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang mundong iwinisip na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinasagawa ng dugo natin. So po, ito po ay isang kwento po about po sa pag-akyat po nila ng bundok Sinai po. Then, ano po, dito po, pinapakita po dun sa verse 18 to 21 po is, ang sinasabi po dun is, may apoy po na nagliliyag po at nakita po iyon ng mga Israelita, pero hindi po dun natakot. Dahil dun natakot po sila. Then, nung makikita po natin sa Exodus po, ang sabi po doon, narinig po ng mga Israelita po ang mga nakakatakot po na tunog, pero lumapit po si Moises po sa kanila. Then sinabi niya po na sinusubukan po sila ni Lord po na kung ano po ba sila matatakot po, pero nakatayo lang po sila din nakatingin po sa malayo. Then yung lumapit po si Moises sa harap po, tapos gumana po siya sa harap po, naglakad po siya. Then ano po, sinabi niya po na sinusubukan lang po sila ni Lord. Then yung mga tao po, dahil po natakot po sila, nakatingin lang po sila. Then si Moises lang po yung nag-iisang umakyat po nag-iisang pumasok po sa makapal po na ulap. Dahil may pananampalataya po siya at pagsunod po sa utos ng Diyos po na kahit ano po ang iutos sa kanya ng Diyos ay susundin niya po at pupunta kanya sapagkat batid niya po, kasama niya po ang presensya ng Diyos po. Then, pagkapasok niya po sa makapal na ulap po, nanatili po siya ng 4 na araw at gabi po. Then, pagkatapos po, kinausap po siya ni Lord po. At ibinigay po sa kanya ang tabla na may kalakip na 10 utos po. Tapos,
Then sa verse naman po ng John 1:4 po. O, dyan. John 1:4. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So ito po, ang liwanag po is si Jesus po ito. Kasi din sa dagat yun, di ba? Opo. Mas, di ba? Bakit madilim yung ilalim na kulay blue? Walang sila. Ah, malayo siya. Ayaw malayo siya. Talagang pagpagpag ni Lord, di ba? Liwanag po si Jesus po. At ang liwanag yun po, ang siyang buhay po ng sangkatauhan po. Okay. Then din po sa 1 John 1:5 po. 1 John 1:5. Ito ang aming narinig sa kanyang anak, at ipinapahayag namin sa inyo ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Yun po. So, sa verse na po ito, inapahayag po na ang liwanag po ay ang Panginoon po. So, kapag naka-Lord po tayo, ang liwanag pa rin is nasa puso po and wala pong halong lungkot, stress, and wala pong kadiliman. So, huwag kayong gagalit. Yun po. Kahit inis na inis ka na po sa kanya. Mama talaga natulungan ka. Natulungan ka talaga. Sa, ano po, at na po yung pinakalas po, sa Hebreo 12:22-24, dito na po yung tagapagpagitan po na tayo ay lumakad kasama ang liwanag po. Dito na po natin sinasabi yun. Then ang moral po dito is, kaya po sa mga verse na po ito ay patibayin po natin ng faith po natin so kaya po ng kay Moises po at wag po mag-alala na gawin po yung tama. Nakita mo ulit? Lumakad sa liwanag po. Lumakad po tayo nakasama si Lord po at magtumingin sa'yo. Talaga. Kumamit talaga nila rin. Ganun sabi. Eh, paano nga kung sabi nga ni Kuya Josh, ay yung liwanag niya eh, unti-unti nagdidilim. Oo, nagdidilim. Ano gagawin natin? Mag-pray po din in Jesus' name po. Tapos po. Mag-read po ng Bible and magpalat po kay Pastor po. At, ano pang gagawin mo? Mag-ano po? Hindi absent. Baka na absent. Para nandun pa rin. Wala may tanong party, Lawrence? Nakabahan siya ng tanong tayo. Ayan, nagtatanong ni Papa mo. Go. Hindi po. Sige na. Hindi, magtanong ka. Ayun, Papa. Ayan, may tatanong siya. May tanong po si Krisa. Paano mo po maano po na lumalakad ka po sa liwanag or nakaano po sa Kung ano po, kung alam mo kung tama po yung ginagawa mo kasi nasa sarili mo po yun kung tama po or mali. Paano mo malalaman? Kapag may nakapansin na po kung tama po yun, may masasabi naman po agad kapag may mali po. Gusto rin Papa mo. Paano, kasi ang tanong niya is, paano mo masasabi na nasa liwanag ka na naglalakad? Paano mo ko-confirm na naglalakad ka sa liwanag? If you po, ano po, pag yung lumalakad ka po is ano po, kasama mo yung presence ng Lord po. Paano? Ano po, yung Sagot presence, mo yung kanina. Sige. Sinabi mo yun. Hindi mo na matandaan. Sige. yung kapag po lumakad ka po sa right path po, mararamdaman mo po yung presence ni Lord po sa tinatarak mo po. Paano? Atibayin ko yung faith po. Oo nga, hindi. Paraan yan. Paano, tanong niya is, paano mo masasabi na naglalakad tayo sa liwanag? Yes, oo. Paano mo makakonfirm? Ano po, yung mga label na result po. Yes, oo, that's the result. Pero, yung nasa sitwasyon ka na ngayon, ito, naglalakad ako, nasa puso ko si Piskas, may ilaw ako. Paano ko malalaman na yung nasa liwanag ako? By your fruit po. Oo, yes, that's the result. Pero, sa sitwasyon na to, anong nararamdaman mo yan, Ate Silly? Anong pakiramdaman mo? Ano ba? Hindi, anong pakiramdaman mo yan? Joy po.
Yes. Ano pa? Bless. Bless. Ano pa? Peace. Ano pa? Full of love. So, in spite of all the challenges na sitwasyon natin, you still have the light sa puso mo. Kung you are in peace sa Panginoon kahit hirap na hirap ka na, you have the strength kahit pagod na pagod ka na, you have the love kahit inaaway ka na ni Lores at inis na inis siya sa atin, you have the joy, kasi nanay niya sa Ate Joy video, you have the joy kahit na wala yung kaibigan mo, pero nandito ka sa church, ay, okay. Totoo yun. Kapag nainis ka na sa kapatid mo, pero dahil mahal mo. You're still walking in the light. Hindi na tayo na. Kasi tandaan mo, God is there. Ayaw pala na-realize. Kasi kahit ako nainis ako kay Lawrence, pero dahil ano mali yung concern. Basta tawa naman siya. Ayun. So yun, nasa tamang landas ka. Kasi hindi mo hindi yung dahil alam mo yung mali tama. Kasi dahil pag alam mo sa sarili mo tama yan, kahit hindi naman tama, pero ang thinking mo is tama, hindi mo masasabi. Nagigets mo, hindi mo nagigets. Kasi wala sa atin yung i-judge natin sa sarili natin na tama to kasi alam ko tama to. Na kay Lord pa rin. Nagigets? So, hindi sa atin na tama yung sagot pa rin. Nasa Bible pa rin. Kasi pa. Sige, mamaya pwede ka magtanong. Sige, close mo na na para makapasada na tayo. Pag-pray mo na yung practice. Sige po, tayo po manalangin. Yes, Lord, Father God, thank you po sa lahat, Lord, at kami yung pinagsama-sama at nakapag-makinig Lord ng inyong devotion. Nawa po po, tuloy mo sa amin sa puso, Lord. Lord, pinapanalan ko din sa inyo ang aming pag-practice, Lord. Nawa ito na po ang sentro, Lord. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kardihan yung apat, ha? Napakahilig. Manalangin. Ang demure nun ah.